Pit Senyor, ang katikista nangutana sa iyang mga pupils, when is the birthday of Jesus? Og silang tanan mitubag, December 25. Og kanus aman ang birthday ni Senyor Santo Niño, nangutana na pod ang katikista. Og nangaut na lang sa ang mga bata, wala sila kahibaw kanus ang birthday ni Senyor Santo Niño. Obvious ba? Ikapila na katuig nga gisaulog nato ang Fiesta Señor karong tuiga. Ikapila na 460th. 40 na lay paaboton mahimo ng 500th. Yes. Kita nagasaulog not only because of the pivotal role in the evangelization of our country, kining pagsaulog nato sa Fiesta Señor. We celebrate it also to highlight two very important truths which we should continue to embrace, which we should continue to uphold, ug kung kinahanglan, even to die for these truths. Ang unang kamatuoran, Jesus is truly divine. Ikaduha, Jesus is truly human. Jesus is truly divine. Bata pa si Jesus, Diyos na siya. Ang gisabak ni Maria, diha, ang gisabak o gianak ni Maria is the Son of God. Tanawan ninyo ang imahe ni Senyor Santo Niño sa iyang tuong kamot, iyang gikuptan ang kalibutan, o sa iyang walang kamot, iyang gikuptan ang setro. Siya ang authentic nga hari ug manluluwas. No one else. Ugma si Trump, mahimo na siyang presidente sa Amerika. Pero si Trump, dili ang magluluwas sa Amerika. And no other head of a country or a head of a state manluluwas. Only Jesus is our King and our Savior. Ang atong kalibutan, ang atong kinabuhi, ang atong tanan, ang atong pamilya, anaa sa iyang mga kamot. Wala tay mahimo kung wala siya. John chapter 15 verse 5. Kining balaang bata magmando sa tanan. Siya maalamong magtatambag. Diyos nun, Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Isaías chapter 9 verse 6. These titles carry with it serious responsibilities that only an adult can do. Mahandol ba sa bata kining maong mga responsibilidad gikan sa libro ni Propeta Isaías? Dili. Sa Ebanghelyo, si Jesus is just a 12-year-old boy. Ang iyang mga pulong, the first ever recorded in the Gospels, are those of an adult. Pwede ba musulti ang bata ni ining mga pulong ang gisulti ni Jesus for the first time in the Gospels? Nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? How can a 12-year-old boy say these words? Apan kining mga pulonga, only 2 sentences reveal 3 realities about Jesus. Una, Jesus' origin. Ikaduha, Jesus' identity.
Ug ikatulo, Jesus's mission. Jesus's origin. He is begotten of the Father. Mao ni nga atong i-proclaim karong taod-taod. Si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gikan si Jesus sa amahan mga igsuon. Ikaduha, Jesus' identity. He is the beloved Son of God. Ikatulo, Jesus' mission to do the Father's will. Ikaw, asa man kagikan? Unsa may imong identity? Sino ka? Dili sino ka. Sino ka? Kinsa man ka? Nakaila ba jud ka sa imong kaugalingon? Unsa may imong misyon dinhis kalibutan? Kinsa may imong gisimba? Kinsa man nagihatagan nimo sa excellent version of you? Kang kinsa man nimo gihatag ang imong best time. Si Jesus wala nagpabiling ninyo. O kini I hope ato gining itanom, ikulit ba? Ato gining itanom sa atong hunahuna. Si Jesus wala nagpabiling bata. Mitubo si Jesus sa lawas o sa kinaadman o gikahimutan sa Dios o sa mga tao. Lucas chapter 2 verse 52. Apan sa iyang pagtubo, dunay usa ka aspeto nga siya nagpabilin. Wala siya nagpabilin nga bata, apan kini nga aspeto siya nagpabilin. Nagpabilin siya nga masinugtanon sa amahan. Obedient to the Father. He obeyed the Father's will with unconditional humility. Even until death on the cross. Si Jesus tinuod yun nga Dios for these reasons, and He is the sure foundation of our hope. Matud pa ni Bishop Ruben Labaho gahapon sa misa sa Bisperas, sure foundation sa atong pag-asa si Jesus. Wala siya nagapaasa, siya mismo pag-asa. Kinahanglan nato ang pag-asa o dili? Kinahanglan nato ang pag-asa o dili? Kinahanglan gyud nato kay kung way pag-asa di ta makahibaw kung duna bay bagyo. Okay, joke. Mauni ang atong Dios, guys. This is our God. Am I maturing as a disciple of this God? Has my faith matured all these years? Dahang kitang makita nga mga expressive external manifestations of devotion to the Santo Niño, saninaan ng Santo Niño with various outfits. Dunay Santo Niño nga pulis, dunay Santo Niño nga bombero, dunay Santo Niño nga mangingisda. Gamiton gani siya nga lucky charm, saninaan o green, kay ang green color man sa dollar. Yes, para swerte kuno ang negosyo. Sa man tao niyo Gabi nakasayaw na pud ko human sa misa sa Bisperas. Makatandog yun ang maong celebration. Daghang mga tao ang nikuyog sa taas og hinay nga prosesyon. Didto sa Pilgrim Center ang mga tao nagpadayon sa pagampo sa Santos nga Rosario.
Unya sa dihang nagmisa na, sa dihang nisulod na si Senyor Santo Niño dito sa Pilgrim Center, nidahonog ang Pilgrim Center sa mga singgit sa Viva Senyor Santo Niño. Pagmisa na ang katong uban, nagtindog lang sila for something like more than 2 hours. Grabe kaayo ang devotion. Init kayo sa tanan, and you can feel it in your bones. Devotion, however, is often misunderstood as a set of some prayers or actions. Apan ang Latin nga word sa devotion, which is devotio, describes an internal attitude. Dili lang sa external action, but an internal attitude, meaning consecration, surrender, dedication, and willingness to do the will of God. And only the mature of faith can do this. Ang ato bang debosyon, igo ra sa pagsangpit pit Senyor, sa pagdagkot og kandila o pagdala sa iyang imahen, samtang ang atong Kristohanong kinabuhi questionably. Dunay taxi driver nga reckless kayo mo drive, apan naa siya gibitay ngadto sa iyang dashboard, Santo Niño, protect us. Pero grabe kayo mo drive. Unya ang gibitay ngadto nga Senyor Santo Niño, dunay tupad mga babae nga wala nakapalit og panapton. Mga igsuon, we need conversion. Then, ang atong devotion, ang atong mga external manifestations of devotion, dili siya mahimong empty. We are called to mature in faith in God, who is the sure foundation of our hope. Jesus is truly divine. Jesus is truly human. Nahimo siyang tao like the rest of us through the natural process of birth, of childhood and adulthood. Nahimo siyang gamay. Nanginahanglan siya tabang. Powerless siya og dependent. Una, aron dili ta mahadlok mo duol kaniya. Kinsa may mahadlok mo duol og bata ba? Ikaduha, kini paagi ni Jesus aron mas mahiusan niya ang iyang kaugalingon kanato, to the little ones, to the weak, and in a very particular way, to children. It was so moving nga makita nimo ang mga bata gahapon dito being carried by their parents. Nya nagsulob sila mga sanina ni Senyor Santo Niño. Apil pod silag sayaw ang mga bata ngadto. It's very symbolic of what we need to do for our children. Love and care for them as if we are loving and caring for the child Jesus. We love children very much. The presence of children sa atong pamilya gives us joy. Walay parish activity nga walay mga kabataan. And our streets are very lively and full of joy by the sight of children playing. Matud pa sa Ebanghelyo, si Jesus nawala. Apan si Jesus ba ang nawala? Nga si Jesus dito naman siya sa templo. Ang iya magiginikanan mao'y nilakaw na kay nag-presume sila nga si Jesus kauban sa ilang mga relatives. All too often, it is the parents who are not obedient to God. The parents are often the ones lost. Kung lost ang parents, ang ilang mga anak ma-lost pod. Dunay nag-ingon nga there are no problem children. There are only problem parents nga irresponsable, nga immature, nga selfish, og dili sila andam nga magpadako sa ilang mga anak with their loving presence and their committed love
to each other and to their families. Daghang mga broken families, the children are the ones who suffer most. The children, dili sila ang reason why a family gets broken. It is the children who gets most broken when their parents break up for whatever reason. How can an innocent baby break up a family? Apan kung immature ang mga ginikanan o irresponsable, makay-agyod ang pamilya. The good news, mga igsoon, is healing is possible. But healing will only happen when in humility and repentance we beg forgiveness and we seek the Lord with all our hearts. Ningon ng Ginoo, if you seek me with all your heart, I will let you find me. Kung imo kong gipangita sa tibok nimong kasing-kasing, ako na mismo magpakaplag kanimo. Jeremiah 29:13. Sisters and brothers, a loving, peaceful childhood will enable boys and girls to face the future with confidence, thanks to parents who will really love them to the point of sacrifice. Have we given our children sufficient tender, loving care? Have we valued our children for who they are? Will our children have a future of peace? Ang anak sa Diyos nahimong bata, weak, defenseless, dependent, and helpless, needy, and poor. When we do not love, care, value children, it is Jesus. We do not love, we do not care, we do not value. When we neglect children and disrespect them, even abuse them, and do all sorts of bad things to children, it is all done to Jesus. Mga igsoon, karong adlaw og nining tibok tuig ipalanog nato og ilihok nato ang atong kamapasalamaton kang Senyor Santo Niño. Let us devote ourselves to maturing in the faith. I-entrust nato ang atong tibok kinabuhi ngadto kaniya. I-foster nato ang true devotion to the Senyor Santo Niño by loving and caring for our children. Panalanginan unta kitang tanan sa Dios nung bata. Bantayan unta niya ang atong mga pamilya o ang atong mga kabataan. Bantayan unta niya o panalipdan ang sugbo, ang atong nasod sa unsa mang dautan. Pit Senyor,